Hindi siya makapaniwala na nasa harapan na niya si Jay Galtung. Napasabi siya sa kanyang isip na bakit siya humantong ng ganito. Napasabi siya na hindi pwede kung ganun si Jay Galtung ay dapat na 40 years old na siya ngayon. Nagsabi si Jay Galtung kung ang batang pinuno ba ay may alam sa akin. Binagat ng bida ang sinasabi ni Jay Gal noon na ang kuryosidad ang pumatay sa pusa. Nagbaka sakali ang bida na alam ito ni Jay Gal. Pero wala man lang tugon si Jay Gal sa kanyang sinabi, kaya tinanong na lang siya ng bida kung bakit ka nandito. Tugon ni Jay Gal tung sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa buhay kaya napadpad lang ako dito sa aking paglalakbay isang araw. Napatanong si Yaltek sa bida kung kilala mo ba siya. Tugon ng bida na hindi. Nakalimutan mo na ba na ikaw ang nagdala sa akin dito? Nagtanong si Jay Gal na bakit ang Rising Eye of the Storm ng iyong kulto ay narito upang bisitahin ako. Dagdag niya na alam mo kung ano ang iyong ginagawa. Ang 7 Lesser Palaces, ang Council of Elders at ang Gwangmyong Palaces ay nagsimulang mapansin ka. Ibinalita mo pa na bibisita ka sa Merchant Palace. Ang mas matanda ay mas hindi nila gusto ang bagong variable. Tugon niya na ang kabahan ay sila hindi ako. Habang sa isip ng bida na nakita na niya ang buong sitwasyon mula sa madilim niyang silid sa ilalim ng lupa. Siya talaga ang senior ko. Si Jay Gal ay bahagyang tumawa lamang bilang tugon sa kabiglang humila sa kakaibang sinulid na nakalawit malapit sa kanya. Kaagad pagkatapos ay may bumagsak na canvas mula sa itaas at babukas na nagpapakita ng iba't ibang portrait mula sa itaas hanggang sa ibaba. Si Yaltek ay labis na nagulat habang ang ating bida ay sinasabi na kaya ito ang hierarchical na listahan sa Demon Cult, ang larawan ni Chienzo mismo sa tabi kung saan mayroong maikling paglalarawan ng salita na insane person. Saad ni Jay Gal na noong una, 2 salita lang ang isinulat ko tungkol sa iyo. Napagtanto ni ng bida na ang pag-uusap nila ay malinaw na hindi para kay Yaltek at baka lang manggulo lang ito kaya hiniling niya sa kanya na kumuha ng tubig, kaya sinabihan na niya si Jay Gal na magpatuloy. Nagsalita si Jay Gal na pero ngayong nakilala na kita, dapat kong baguhin ang bahaging iyon, kung tama ang aking palagay. Ang taong nagdala ka ng pagtataksil sa maliliit na palasyo ay upang ipagtanggol ang iyong sarili at ang dahilan kung bakit ang itinuro mo ay ang Merchant Castle ay dahil kailangan mo ng pinansyal, hindi ng suportang militar, at ang dahilan kung bakit hindi mo muna sila nilapitan ay para mabalisa sila, at dahilan kung bakit ka nandito, ay dahil, upang maabot ang lugar na iyon, ang cult leader. Tinanong niya ang bida kung tama ba siya, pero nanahimik lang ang bida. Gayunpaman nagsalita parent si Jay Gal na ang dahilan kung bakit pinapunta ka dito ay dahil nilalayon mong maging sa itaas, pero patuloy pa ring nanahimik ang bida. Hindi kalaunan na pangiti siya, tapos sinabi niya ano naman, kung ako ang susunod na pinuno. Sisimulan ko sa pagsunog sa lugar na ito, sinad niya sa bida upang maging pinuno. Kakailanganin mo ng tulong, maging ito man ay ang Council of Elders or ang Lesser Palaces or ang matandang katulad ko. Tugon ng bida hindi na kailangang gawing magulo, pero nagsabi si Jay Gal na ang pangarap ng isang taong na walang iba kundi ang katayuan nila ay magtatapos sa panaginip, at ang isang hindi malamang na pag-asa ay madaling alisin ng kahit na ang pinakamaliit na hangin, kaya tinanong siya ng bida kung makikipagtulungan ako sa iyo. Maabot ko ba ang tuktok? Pagkatapos tinaas ni Jay Gal ang kanyang kamay at sinabi 50%, napangising sinambit ng bida na ang 50% ay isang numero na nakukuha ko sa pamamagitan ng pag-flip ng isang Sean. Paano kung ako lang mag-isa? Tugon ni Jay Gal 0.1% ito ay isang labis na pahayag. Sabi ng bida na masyado mong pinanghihinaan ng loob ang mga pangarap ko. Tinaas ni Jay Gal ang kanyang isang daliri at sinabi na sinasabi ko lang sayo ang totoo. Napabuntong hininga na lang ang bida sabay na pangiti. Pagkatapos humingi siya ng tawad kay Jay Gal, hindi naman maintindihan ni Jay Gal ang paghingi niya ng tawad kaya tinanong niya ito kung ano ang ibig mong sabihin. Tugon ng bida na hindi ko pinupuntirya ang tuktok. Kaya tinanong siya ni Jay Gal na kung ginagawa mo ba ang lahat ng ito para lang mapanatili ang iyong buhay. Ikwinento ng bida ang 100,000 Great Mountains maaaring mukhang sapat na malaki upang punan ang kalangitan,
Ngunit ito ay isang sulok lamang ng Xinjiang, kaya kung titingnan ito sa bundok, sa halip na sa labas, naniniwala sila na ang tutok lang ang nandoon, kahit na maabot mo ang tuktok, isa ka lang tigre sa bundok, kaya gusto kong baguhin ang bundok mismo. Agad nagulat si Jay Gal sa nais gawain ng bida, kaya tinanong niya Uto ang gusto mo ay hindi ang posisyon ng pinuno kundi ang baguhin ang demon cult. Ang mga ganyang pag-iisip na naniniwala ka ba na maaari mong muling hubugin ang bundok? Ito ay hindi isang bagay na magagawa mo sa pamamagitan ng pagputol ng ilang mga puno. Tugon ng bida na ito ang bundok na dapat kong akyatan sa huli, kaya tinanong niya kung ano ang ginagawa ng fashion na ginagawa ko sa aking paglalakad sa bagay. Napabuntong hininga na lang si Jay Gal at sinabi niya sa bida kung titingnan mo itong muli ay tila hindi ka baliw na tao, ngunit naliligaw ka sa iyong mga pantasya. Pagkatapos tinanong niya ang taong wala pang 20, ano pa nga ba ang magagawa mo? At ang kulto ng demonyo ay sumasamba sa lakas ng higit sa lahat ng bagay, na may kakilakilabot na kasanayan sa martial arts, tapos nagsimula siyang tumawa at sinabi na isang biro ang planong iyon. Nagsaad siya sa bida kung samahan mo ako, ipinangako kong dadalhin kita sa lugar ng pinuno. Dagdag niya na mas mabuti ang kapalaran kaysa gamitin ka lang bilang isang sanglan ng mga elders at palas kung, sa katunayan, ang isa sa kanilang maaaring magpasya na patayin ka anumang oras. Kung ikaw ay makapagsanib puwersa sa akin sisiguraduhin kong mabubuhay ka ng masaganang buhay, kailangan mo lang akong bigyan ng pahintulot, at maaari kang mamuhay ng walang ingat tulad ng dati. Seryusong sinambit sa isip ng bida na Jay Galtung, ikaw ang dating kinabukasan ng orthodox na kulto, paano ka nahulog ng napakababa? Naging regent ang lahat ng iyong pangarap. At nasaan napunta ang iyong kabayanihan? Habang nagagalit na siya dinagdag niya kung nakalimutan mo na ipapaalala ko sa iyo kung sino ako. Nagsimula nang napansin ni Jay Gal ang ating na nagpapalabas na ng aura nito. Tas tinanong siya ng bida sabi mo imposible? Babaguhin ko ang kulto ng demonyo gamit ang sarili kong mga kamay? Pagkatapos agad niya pinalabas ang kanyang aura na nagmimistulang isang demonyo, at sinigaw na kung balak mong hadlangan ang aking daan. Kung ganun mawala ka na sa iyong walang kabuluhang kasakiman, dahil dito ko tatapusin ang hininga mo. Agad pagkatapos si Jay Gal gulat na gulat kitang-kita niya sa kanyang mga mata ang isang demonyo na pasabi na lang siya na ang Heavenly Demon God Arts, at ating bida na sinigaw na Heaven Sour Jay Galtung, upang magsalita ka tungkol sa mundo habang kinukulong mo ang iyong sarili sa maliit na silid na ito, itinaboy sa bawat panig. Ikaw mismo ang puno ng pagmamataas at kawalang galang. Agad pagkatapos tinutok ng bida ang kanyang kamay sa pintuan, agad din itong nawasak at lumipad sa kalalagyan nito papalayo. Kaya natulala na lang si Jay Gal, sabay yuko ng kanyang ulo at sinabi na natamo mo ang lakas ng langit, kaya kung gayon bakit mo ito balak baguhin o maaari ka lamang umakyat sa itinakdang landas? Tugon ng bida na naiinis na ang kulto ng demonyo ay parang kailaliman ngayon, tinutulak nila ang iba sa madilim na kalaliman, ngunit sila mismo ay hindi rin makakatakas. Nais ko lamang na wakasan ang tanikala ng kasamaan. Nagsaad si Jay Galtung hindi iyan isang bagay na dapat sabihin ng batang pinuno ng kultong demonyo, at ang mga bagay na nagawa mo sa nakaraan ay hindi nakakatulong, pero tugon ng bida dahil doon, dahil ako ang batang pinuno kaya't nais kong baguhin ang mga bagay, agad na nagsimulang tuwa si Jay Gal at pagkatapos nilakasan niya pa ang kanyang pagtawa, tinanong siya ng bida kung bakit ka tumatawa, pero nagsalita si Jay Gal na ito ay isang extremely entertaining, ang baliw na batang pinuno na tagapagmana ng makalangit na demonyo ay magpapabagsak sa kulto ng demonyo, hindi rin iyon masam. Habang malakas siyang tumawa ang ating bida napatanong sa isip kung nabaliw na ba siya, o nawala na ba siya sarili niyang kasamaan. Agad pagkatapos nagsalita si Jay Gal na bigyan mo ako ng pagkakataon. Ang pagpapanatiling buhay sa akin ay hindi makakasama sa iyo, at mangyaring iligtas ang aking buhay. Tinanong siya ng bida kung bakit ko naman gagawin yun, tugon niya na dahil may pakinabang pa ako sayo.
Ako ang manggenguna sa landas na iyong tatahakin, maaaring baldado ang aking katawan ngunit sapat na ito upang alagaan ang mga nakakainis na detalye para sa iyo. Agad pagkatapos tinanong niya ang bida kung alam mo ba ang Lowlife Gate. Sa isip niya paanong hindi ko malalaman, ang organisasyong ginawa ng mga nasa ilalim ng lipunan, yung maaring hindi maganda ang bonding, pero may mas magandang impormasyon kaysa sa sekta ng pulubi. Kaya tinanong niya ito kung alam mo ba ang Lowlife Gate. Pagkasambit niya agad siyang tinitigan ni Jaegal ng seryoso. Agad pagkatapos nagsimulang dukutin ni Jaegal ang isang bagay sa kanyang manggas. At pinakita niya ito at ipinakilala niya na siyang ang 19th head of the Lowlife Gate. Pinagpawisin siyang napaisip na isang ginintuan na nameplate. Ito ay walang alinlangan. Si Jaegal Tong siya ang pinuno ng Lowlife Gate. Nagsaad ang bida na lahat ay niloloko. Naisipin na ang ulo ng Lowlife Gate ay magtatago sa daang libong malalaking bundok. Tugon ni Jaegal na walang pinagkaiba sa sekreto mo na bitbit mo ang sining ng makalangit na demonyo. Nagsalita ang bida na nangangahulugan iyon, na ngayong naihayag na natin ang ating mga card. Gusto mong pagkatiwalaan kita? Pagkatapos tinanong siya ng bida ano ba talaga ang gusto mo? Tugon ni Jaegal na kailangan ko lang ng isang pangako, na sa hinaharap, ang military advisor of the Murim Union na si Jaegal Mandam, ibigay mo siya sa akin, napatanong ang bida sa isip na siya ba ang gumawa sa iyo ng ganito? Nagiging curious ako kung paano ka naging ganito, kung pananatilihin mo ang paghihiganti sa iyong puso, tiyak na ikaw ang magiging pinakamalaking banta sa Murim Union, masyadong delikado para mapanatili kang buhay. Nagsalita si Jaegal na hindi mahalaga kung paano mo ito iniisip, maaaring nagbago ang mga plano, ngunit ang pagkuha sa iyo ay ang pinakamalaking benepisyo. Nagsaad ang bida na kung gusto mong sumama sa akin kailangan mong subukan ang iyong makakaya. Nagsaad ni Jaegal na bago yan, piliin mo kung gusto mo akong kausapin ng matino o bastos. Masyado kang lumilipat, nag-aalala ako na baka mabaliw ka talaga. Tugon ng bida na masanay ka na lang baliw talaga ako. Gayunpaman sinabi niya si Jaegal Mandang lang ba ang kailangan mo? Seryosong tugon ni Jaegal na mas mabuti pa kung itulad mo siya sa akin na baldado. Sinabihan siya ng bida na ang iyong mga salita ay medyo overboard para sa isang orthodox na miyembro ng kulto. Tugon ni Jaegal na mukhang mas nababagay ka sa orthodox na kulto kaysa sa demonyong kulto. Gayunpaman tinanong siya ng bida na pagkatapos sabihin sa akin kung ano ang kailangan kong gawin ngayon. Tugon niya na ang una tulungan mo akong bumangon. Hindi ko kayang bumangon mag-isa, nagsalita ang bida na magaling kang magsalita. Tugon naman ni Jaegal na sinubukan ko lang manatiling buhay. Sinabihan niya si Jaegal na hinding-hindi sasarado yang bibig mo kahit mamatay ka. Napangiti na lang siya, pagkatapos tinutulangan na niya itong makabangon. Tapos nagsalita siya na ang kasalukuyang kalagayan ng kultong demonyo ay parang kumukulong bulkan, ang 7 Lesser Palaces at ang Council of Elders. Ang bawat puwersa ay mas fierce kaysa dati. Saad ng bida kaya marami ang naglalayong maging hari ng bundok. Tugon ni Jaegal na sa katunayan at ang iyong hitsura ay kumilos bilang isang hindi inaasahang variable sa kanila. Kung ipahayag nila na umalis na ang pinuno, natural na kukuha ka ng kapangyarihan, ngunit ang pagtanggi sa iyong pamana ay masyadong abala. Kaya naisip siya na isang digmaang sibil sa loob ng demon cult. Tinanong ni siya ni Jaegal kung mayroon ka bang personal na dahilan para sa iyong hearted. Saad ng bida anong ibig mong sabihin ng biglaan? Sagot ni Jaegal hindi mo ako pinansin noong tinawag ko ang kulto ng Myung na kulto ng demonyo. At tinawag mo pa ang kulto ng Myung ng kulto ng demonyo sa iyong sarili. Sa isip siya na hindi ko pa dapat i-reveal ang sarili ko. Nagsaad si Jaegal na bagamat alam mo ang makalangit na mga sining ng Diyos ng demonyo, maaari mong sirain ang kulto ng demonyo, ngunit hindi mo makukuha ang kulto ng demonyo sa pamamagitan lamang nito. Pagkatapos nilibas niya ang isang kahon, at sinabing ito ay orihinal na inihanda ko upang makuha ka sa aking panig ngunit, ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Isa sa mga ito ay ang mga turo ng iyong kulto. Ito ay bihirang sulat kamay na kopya ng orihinal.
yung isa ay ang hierarchical list ng Myung Culto, at nakiusap siya na paki-memorize. Pagkatapos tinignan niya ang lamang ng kahon, pagtingin niya nakita niya ang isang maskara, na sinabi sa kwento na ang ugat ng Myung Culto ay nagmula sa mga kanlurang rehiyon, sabi ng ating mga alamat na lumikha ng masamang dragon, at ang mabait na Diyos ay nagpadala ng isang bayani upang pigilan ang dragon. Ang maskarang ito ay ang maskarang sinasabing ginamit ng bayaning iyon. Sa ito ay maaaring mukhang isang normal na maskara, ngunit ang paglalagay nito ay bubuo ng balabal na humihinto sa lahat ng lason, at pinipigilan ang sinuman na makilala kung sino ka. Ang kulto ng Myung ay may 5 sagradong relikya na sinasabing ginamit ng makalangit na demonyo. Nagkalat ang mga ito at kung saan halos hindi alam ang tungkol sa kanila, ngunit ang sagradong maskara ng apoy na ito ay walang alinlangan na isa sa kanila, ang 5 sagradong relics. Saad ni Jaegal na dapat mong panatilihing mababa ang iyong sarili. Sa sandaling malaman nila na natutunan mo ang Heavenly Demon God Arts, kakailanganin mong harapin ang 30%, walang 50% ng Myung Culto. Dagdag niya na ang kultong Myung ay naligaw ng ganoon kalayo sa pinanggalingan nito. Saad ng bida na 50% sa isip niya na kung iisipin ko ito bilang 50% ng Murem Union. Kahit iyon ay nag-aalala sa akin, kung makakatagpo kahit ang mga piling monghe ng Sorem, ang magkabilang panig ay walang alinlangan na magdaranas ng malaking pagkalugi. Saad ni Jaegal na ngunit hindi mo kailangang mag-alala. Dalhin ang higit sa kalahati ng mga elders at mga palace king sa iyong tabi bago ang pagdiriwang ng Myung Cult Heaven Festival. Pagkatapos ay natural kang aakyat sa posisyon ng mga pinuno, kaya mayroon kang 4 na buwan, kakailanganin mong mag-ingat na lapitan sila isa-isa. Ang ilan ay maaaring unang dumating sa iyo, mga palasyo tulad ng Mystic Palace na kulang sa lakas. Ngunit may impormasyon saad ng bida na bukod pa rito, wala akong magandang opinyon sa publiko. Dagdag niya na sa mga bagay na nagawa ko ay labis kong pinagsisisihan. Tanong ni Jaegal sino ang makakaalam ng iyong mga pagsisisi, tingin ng lahat sa iyo bilang isang walang ingat na bastard, kaya kailangan mong gumawa ng bagong larawan. Bagaman lumakas ang puwersa ng kulto ng demonyo, ang mga normal na miyembro ay nabubuhay pa rin ng malupit. Ang paniniil ng mga elders at mga hari ng palasyo ay nagdaragdag lamang ng kanilang sakit. Natahimik lang ang bida, kaya nagsaad si Jaegal na may mga paraan para tulungan sila. Lumabas at tingnan mo mismo. Maraming tao na ang buhay ay maaaring mailigtas sa isang maliit sikuhin. Dinagdag ni Jaegal na kaya magiging isa kang undercover. Tinanong niya ang bida kung kaya niya ba. Napaisip ang bida na undercover. Dahil hindi agad nakatugon ang bida kaya inisip ni Jaegal na hindi niya kaya. Pero agad tumugon ang bida na gagawin ko, mag-undercover ako. Pagkatapos tinanong siya ni Jaegal na sinabi mo na gusto mong palawakin ang iyong mga puwersa ng tama, kasama ang mga may kakilakilabot na talento, ngunit hindi ka akibat sa anumang iba pang puwersa. Tugon ng bida may mga bakanteng silid sa maliit na kastilyo ng Myung. Mayroon pang 10 bahay na pupunuin? Tanong ulit ni Jaegal na hindi 11. Tugon ng bida na isang bahay ang nakakuha ng bagong may-ari ngayon. Saad ni Jaegal na mula sa makulimlim na aklatan hanggang sa isang bahay sa maliit na kastilyo ng Myung, nabubuhay ako upang makakita ng ilang magagandang karangyaan. Tugon ng bida na hindi na kailangan ng sarcasm. Pagkatapos sinabihan niya ang bida na tumingin ka muna dito. At nagsabi siya na ulta esik, magsimula ka sa lalaking ito. Agad pagkatapos dumating na si Yaltek na nagtatanong na ulta esik, ano bang pinagsasasabi mo dyan sa lalaking kilala ko? Kaya tinanong siya ng bida na siya ba ay isang taong kilala mo? Tugon ni Yaltek na syempre, mabuti ang dating ng lalaking iyon hanggang sa pumanaw ang kanyang asawa. Pagkatapos ay imabuso niya ang sarili sa pagkalulong sa droga. Saad ni Jaegal na tunay nga ang direktang bodyguard ng pinuno ng kulto sa palasyo ng Gwangmyung, ang pinuno ng Gwangmyung Heavenly Demon Squad. Ngunit ngayon ay ginugugol niya ang kanyang mga araw sa mga slum. Pagkatapos inaya na niya si Yaltek na bumalik, agad na nagulat si Yaltek at tinanong niya kung ngayon na ba, paano ang tubig?
Pero agad nitong tumalikod ang bida at habang papaalis siya sinasabi niya na ang susunod na target ay itinakda. Agad pagkatapos sa water pick sa market outskirts, sa ilalim ng talon sa labas ng palengke ng water pick, mayroong isang valley kung saan nakatira ang pinakamababa sa mababang tao sa Demon Cult, pinangalanan itong Tear Creek Village, dahil ang umaagos na tubig doon ay parang luha ng kanilang mga tao, kitang-kita ang uri ng mga taong pumunta rito, yaong mga natangay ng kanilang mga ari-arian mula sa pagsusugal. O yung mga nawalan ng kanilang mga pamilya, yung mga wala ng bahay na mapupuntahan, o yaong mga sumilip pagkatapos gumawa ng matinding krimen. Ang 2 Mewing Palace at ang 7 side palaces ay hindi rin inaalagaan ang lugar na ito. Naniniwala sila na walang paraan upang mailigtas sila o makakuha ng anuman mula sa kanila. Dahil sa kanilang buhay, ay walang iba kundi ang pagsisikap na mabuhay sa kanilang mga bahay na dayami. Hanggang ilang araw na ang nakalipas, maraming mga tao ang tama nakaluhod sa gilid ng ilog. Meron nagsalita isang bata sa kanyang magulang kung pwede ba akong umuwi. Nahihilo ako. Pinatahimik lang siya ng kanyang ina bilang tugon at sinabihan ang kanyang anak huwag magsabi ng mga ganyan. Dumating na ang mas mataas. Tiisin mo kung gusto mong mabuhay. Kaya mo yan? Tanong ng isang lalaki na kung sino talaga ang darating para gawin natin ito. Gusto ba niyang kausapin ang mga bangkay natin pagkatapos nating mamatay? Pinagsabihan siya ng kasama niya na itong lalaking ito. Bantayan mo ang iyong bibig, hindi mo ba narinig na darating ang batang pinuno? Agad pagkatapos tinakpan niya ang kanyang bibig na nagsasabing small lost ghost. Pagkatapos agad sinigaw ng lalaki nandito na siya, lahat yumuko kung ayaw yung mamatay. Pagkatapos may nakita tayong isang bangka at sa loob nito nandito ang ating bida, natahimik lang baka upo habang si Yaltek naggwardiya sa kanya. Pagkatapos napatingin siya sa isang lugar kung saan mayroong mga bulaklak saad niya kahit ang lugar na ito ay meron pa ring kaunting kagandahan. Pagkatapos nagsaad si Yaltek sa bida na tumingin ka doon, napasabi siya na ang daming dumating para batiin kami. Dagdag niya ang pagpunta sa labas ay hindi naman masama kung tutuusin, pagkatapos mayroon isang lalaki ang lumuhod at binat ang batang pinuno, at nagsalita siya na para makarating ka sa mababang Tear Creek Village na ito, ako Jiangchun ang punong nayon ay lubos na nagpapasalamat. Agad pagkatapos sinigaw nilang lahat na purihin ang Mewing kultong paghahari. Napapaisip ang bida na maghari ng mga salita na dapat nakalaan para sa mga hari. Maraming bagay ang dapat kong baguhin. Pagkatapos tinanong niya ang village chief kung naiinitan ka ba, hindi naman naintindihan ng village chief, kaya sinabi uli ng bida natin anong kita kung ang init ba, tugon ng village chief na hindi mainit, hindi ako naiinitan, agad siyang napatanong mga kasamahan niya kung may naiinitan ba dito, hindi naman nakatugon ang mga tao dahil sa takot nila sa bida. Kaya sinabi na lang ni Yaltek na gaya ng inaasahan ng batang pinuno. Habang ang ating bida na hindi maintindihan sila, tinanong ni Yaltek ang village chief kung ano pa ang hinihintay mo, dalhin mo kami sa lugar. Agad naman din tugon ang village chief na oo, dito ang daan. Agad pagkatapos nakarating na sila sa isang bahay. Sa loob habang nakaluhod ang village chief nagsalita siya na nakarating ka na sa daan para makarating dito. Ngunit ano ang nagdadala sa iyo sa mababang lugar na ito? Ngunit tinanong siya ni Yaltek na, Hoy chef, anong dahilan ang kailangan ng maliit na sky ng Mewing Kulto upang tingnan ang kanyang mga nasasakupan? Agad tumugon ang village chief na syempre dapat dagdag niya na ayos lang iyon, ngunit masama ang pakiramdam ko na wala na kaming mas mahusay na pagsilbihan sa iyo din naman. Nagsaad si Yaltek na anyways hindi ka ganoon kalayo sa palengke. Ngunit mas masahol pa ang lugar na ito kaysa sa hangganan? Tugon niya oo, totoo iyon, dahil malamang na narinig mo na kami ay lubhang mahirap. Tanong ng bida na yung mga bulaklak na laging nandyan, tugon ng village chief na iyon ay, pero agad na humingi ng pumanhin ang village chief at sinabi na wala akong masyadong alam sa mga halaman, kaya sinasabihan siya ng bida na naintindihan ko pwede ka nang umalis. Nagsalita ang lalaki na pagkatapos tawagin mo ang ako kapag may kailangan ka, mag-leave muna ako sa ngayon.
Pagkaalis ng village chief agad nagsalita si Yaltek na batang pinuno, dapat natin siyang mahanap agad considering kung gaano kaliit ang lugar na ito. Tinanong niya si Yaltek kung hindi mo ba iniisip na kakaiba ito, hindi ka ba nahulog na parang may kung anong bagay kapag tiningnan mo sila? Tugon ni Yaltek na mabuti ang mga miyembro ng kulto, at ang mga bulaklak at ang ilog ay maganda, kaya tinanong niya ang bida kung ano pa bang meron. Tugon ng bida na wala, pero tinanong siya ni Yaltek na lasing ka ba? Agad sa isip ng bida kung patayin ko na lang ba siya. Saad ng bida, walang bakas ng pagsasaka sa kabila ng maraming tao na naninirahan dito. Tugon ni Yaltek na tama ka, pero siguro bumili lang sila ng pagkain sa palengke. Hindi kadalasang madali ang pagsasaka sa mga bundok. Saad ng bida na may ilog dito, at mababa ang altitude kaya mainit ang temperatura, ito ay isang magandang lugar upang magsaka. Sa tingin mo ang mga mahihinang tao ay umakyat sa talon ng tubig sa palengke? Tugon ni Yaltek na well, bakit patatawagan ang lugar na ito na Tear Creek Village? May dahilan kung bakit sila nabubuhay ng wala. Ito ay dahil ang ginagawa lang nila ay umupo at hindi gumagawa ng trabaho. Pagkatapos agad na tumayo ang bida at saad na anyways, kailangan kong mag-imbestiga. Napatanong si Yaltek na hindi mo ba kakainin ito? Tugon ng bida na tapos na akong kumain. Agad siyang pinatigil ni Yaltek at sinabi niya na hindi pa ako tapos kumain. Sa kabilang banda naman, habang naglalakad ang village chief, minura niya ang bida at tinanong kung bakit ba kasi nandito siya. Walang dahilan para dumaan lang ang isang baliw na bastard na katulad niya. Alam ba niya ang tungkol dito? Kung nagpunta siya dito para doon. Pagkatapos agad siya simulang tumawa at sinabi na dapat ba akong lumipat ng panig sa batang pinuno at makarating sa tuktok. Pero agad niya binabaliwala ang kaisipang iyong at sinabi na baka masiraan ako ng ulo kung sasabihin ko. Pagkatapos tumingin siya sa itaas, sabay na din naglakad papunta doon. Pagkarating niya agad siyang nagsalita sa lalaki na dumating na ako. Pagkatapos mayroong binigay ang village chief ng supot ng pera sa lalaki. Pagkatapos tinanong niya ang village chief na mas kaunti ito kaysa noong nakaraang buwan. Agad na inumat ng village chief na biglang dumating ang batang pinuno. Agad siyang nabigla kaya tinanong ulit niya na ang batang pinuno. Tugon ng village chief na oo, hindi ko alam kung ano ang nagdala sa kanya dito. Kaya tumigil kami sa paggawa ng ilang araw upang maghanda. Humihingi ako ng paumanhin. Saad ng lalaki na narinig ko na nawala siya sa pagsasanay sa paghihiwalay kamakailan. Ngunit bigla siyang pumunta dito. Tapos sinabihan niya ang village chief na sa susunod na buwan, kukunin ko ang 2 beses sa halaga noon. Pagkatapos tinanong niya na alam mo kung bakit ako nagtatalaga ng mga basurang tulad mo bilang village chief? Tugon ng village chief na paano ko makakalimutan, ipinapangako kong matutugunan ko ang pamantayang iyon. Nagsaad ang lalaki na pagtitiwalaan kita. Agad din naman nagpasalamat ang village chief. Pagkatapos umalis na siya, pagkatalikod niya agad ng inig ang katawan niya at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos nilingan niya ang lalaki at napasabi kung sa lalaking iyon galing ang naramdaman ko. Pagkatapos tinignan siya ng lalaki ng parang papatayin, kaya agad niya sinabihan ang lalaki na wala ka dapat ipag-alala. Sobrang wasak ang puso niya, hindi man lang may taas ang ulo, isa lang siyang hamak na lingkod sa mga sag-alan. Tugon ng lalaki kaya siya ay umangkop, oras na para bigyan siya ng regalo. Nagtanong ang lalaki kung nasa edad na ba ang kanyang anak. Tugon ng village chief na oo, syempre. Napakalambot ng kanyang balat, malamang na maging isa siya sa 3 bulaklak sa lalong madaling panahon. Tanong ng lalaki na pinananatili mo siyang mabuti para walang makahawak sa kanya. Tama, tugon niya, syempre. Dagdag niya na pero sa isang normal na lalaki na tulad niya, hindi ko maintindihan kung bakit masyado mong binibigyang pansin. Tugon ng lalaki na hindi mo kailangang intindihin. Agad din ng tumugon ang village chief, o gaya ng masasabi mo. Saad ng lalaki na good, dahil narito ang batang pinuno. Dapat nating bigyan siya ng isang asong babae. Dahil kilala ko siya, kaya papuntahin mo ang anak mong babae sa kanyang kama ngayong gabi. Agad nagulat ang village chief, sinabihan siya ng lalaki na walang paraan na pumunta si
siya dito nang walang dahilan. Dati siyang nagdodroga, kaya dapat pumunta siya dito para kumuha ng ilang. Kaya bahagyang pahiwatig nito sa batang pinuno. Agad na napatanong ang village chief kahit na biglaan, kung may mali, pero tinanong siya ng lala, sa tingin mo ba ang isang tulad mo ay maaaring magtanong sa akin? Kailangan mo lang gawin ang sinasabi ko, iyon ang dahilan mo para mabuhay. Wala nang nagawa ang village chief kundi mapasan-ayon. Habang papaalis siya, sinambit niya sa isip na niloko ba ni Ultaesik ang kanyang asawa o isang bagay na kuripot na lalaki? Pero anyways, ito ang dahilan kung bakit pinalaki niya ang babaeng iyon ng labis. Iba ang lalaking iyon, well, wala naman mawawala sa akin sa pagiging good side ng young leader. Habang sa misteryusong lalaki nagsasalita siya na squad leader, tuloy mo lang ang pagbagsak. Sa ganoong paraan, magiging pareho kayo. Pagkatapos agad siyang nagsimulang tumawa, at sabay biglang na lang siya naglalaho.